Alam natin ang ating relasyon at tungkulin sa bawat isa in the church. Pero ano po ba ang relasyon natin sa mundo? Ngayon sa isang technical na pag-aaral, ang salitang mundo, kung pag-aaralan po natin sa Biblia, ay may tinataglay na mga ilang katangian at mga ilang kahulugan. Halimbawa, ang salitang mundo ay minsan tumutukoy sa ating planeta. Nilikha ng Diyos ang mundo. So itong planetang ito ay tinatawag mundo, and therefore it is a reference to the actual planet itself. Pero minsan, ang mundo ay tumutukoy po sa general population ng mga tao. Halimbawa, ang Winnipeg, Manitoba would be considered the world sa ganung konteksto dahil that is a general population. Pero in the book of 1 John, ang salitang mundo ay minsan tumutukoy po hindi po sa planeta, kundi sa sistema. Minsan maling-aran o minsan yung estado ng kasamaan, which is hinalintulad sa mundo. So ngayon, paano po ba gamitin ang salitang mundo kung babasahin lang po natin ang unang Juan? At ano po ba ang paningin ng Diyos sa mundo? At po pwede po ba sa isang Kristiyano na siya po ay magalak sa Diyos, magkaroon ng matinding pagmamahal kay Kristo, but at the same time, mahalin ang mundo? Yan po ay ating pag-aaralan. So umpisahin po natin yung unang katanungan po dito. Ano ang ibig sabihin ng mundo sa paningin ng Diyos in 1 John? Well, number one, the world is a society that hates the church. The world is a society that hates the church. Basahin po natin dito sa unang Juan 3, talatang 13. 1 John chapter 3, beginning at verse 13. Tignan niyo po ang nakalagay sa unang Juan 3, talatang 13. Kaya huwag kayong magtaka, mga kapatid, kung galit sa inyo ang mga makamundo. Do not be surprised, my brothers and sisters, if the world hates you. Now the question here is, I don't think that's true. And if that's true, then how come there are people in the world who are so friendly to me? Hindi yun ang ibig po sabihin ni John. Nung sinabi po ni Juan that the world hates you, it means the spirit of the world na kumikilos sa puso ng mga hindi mananampalataya, kinamumuyan po nila the Christ na ating pinaglilingkuran. Dahil tayo po ay dinala ng Diyos mula sa kadiliman at inilipat po sa kanyang diwanag, ang mga taong hindi born again ay nananatili po sa kadiliman. At ang espiritu na kumikilos po sa kanila ay ang espiritu ni Satanas. Kaya every time you share Christ, you live for Christ, the world will hate you. And we see that throughout church history. Ang madalas na nakakalaban po ng simbahan ay ang pamahalaan. Nakita po natin niya sa panahon po ni John the Baptist. Sino po ang nag-utos na pugutin ang kanyang ulo? Ang pamahalaan. Si James, son of Zebedee, yung unang apostol na pinatay in the book of Acts. Sino ang pumatay sa kanya? Ang pamahalaan sa pamagitan ng espada, by the sword. Nang ibig sabihin, pinugutan din po siya ng ulo. At sino din po ang nagpako sa ating Panginoon Jesucristo? Hindi lamang po yung mga Hudyo, pati na rin po yung mga Romano at yung pamahalaan. Sila din ang nagpako sa ating Panginoon under the will of God. And throughout church history, kitang-kita ho natin, the world has never become the best friend of the church. They will do all that they can to suppress the gospel that we preach. Kaya nga sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan, makikita ho natin may mga batas na inilalagay sa schools. Bawal na manalangin. Bawal na mag-share about your faith. Bawal na lahat. At sa mga ibang bansa, kung ikaw ay isang lalaki, biologically, hindi po pwede na ma-misgender ka. Kapag sinabi nila, babae ako, I am she, I am her, I am they, I am them. Yan ang ating mundo. It's diluted.
It has a hateful spirit. And the reason why the world hates us, dahil sakop sila ni Satanas. So tatandaan po natin, the reason why sinabi po ni Juan, do not love the world, is because the spirit of the world hates the church. Pero hindi nangangahulugan na hindi ho natin iibigin yung mga kaaway ng Diyos. Kagaya po ng mga taong bulag sa katotohanan. We have to pray for them, bless them, and do not curse them. Pero if you want to ask the question, what is the world? The world is a society that will hate and is hating the church. Number 2, the world is a domain full of antichrist. Ang mundo ay isang lugar na punong-puno ng mga antikristo. Basahin po natin ang unang Juan, Kapitulo 4. 1 John chapter 4. What is the world? Talatang 1. 1 John chapter 4 verse 1 to 5. Mga minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinapangaral nila ay mula sa banal na Espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila. Sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo. Sa gaytong paraan ninyong malalaman kung ang Espiritong sumasa kanila ay mula sa Diyos. Kung kinikilala nila na si Kristo ay naging tao, ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. Ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao, ay hindi isinugo ng Diyos, kundi Espiritu ng Antikristo. Narinig nyo no, na darating na ang Antikristo at naririto na nga sa mundo. Ngunit, mga anak ko, kayo'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad at sinungaling na propeta. Dahil ang Espiritong nasa inyo ay higit na makapangyarihan kesa kay Satanas, na siyang nagahari ngayon sa mga makamundo. Itong mga huwad at sinungaling na propeta ay makamundo. Kaya ang mga bagay ng mundo ang kanilang itinuturo at nakikinig sa kanila ang mga makamundo. Bakit po nasabi ni Juan na punong-puno ang mundo ng mga antikristo? Ang ibig sabihin po ng salitang antikristo, in its most basic definition, is someone who is against Christ. Now, maari ho natin tanungin, Pastor, kung ang Diyos ang tunay na Diyos at ang pananampalataya ng mga Kristiyano ang tunay na reliyon, bakit napakarami mga huwad na reliyon? And the answer is, mga kapatid, the world is full of antichrist. Bakit po may mga Muslim? Because of the spirit of antichrist. Bakit po itinayo ang Roman Catholicism when it apostatized from the gospel? Because of the spirit of antichrist. Bakit may mga Mormons? Bakit may mga Jehovah Witnesses? Bakit napakaraming reliyon? Dahil ang mundong ito ay punong-puno ng mga antikristo. Bakit may mga kabaklaan na lumalaganap? Bakit napakarami mga kamalian at mga masasabi ho natin maling doktrina na kumakalat? Because the spirit of the world is the spirit of the Antichrist. That is what the world is sa paningin ng Diyos. Kaya hindi po dapat tayo, mga kapatid, mag-enjoy sa gaytong klaseng espiritu. Hindi dapat tayo, mga kapatid, mag-enjoy sa gaytong klaseng spiritual atmosphere. Because the Bible says, the world is full of the spirit of Antichrist. Yan ang mundo sa paningin ng Diyos. Number 3, ang mundo ay isang lugar ng kasamaan. In 1 John chapter 5 verse 19, tignan niyo po ang nakalagay sa unang Juan 5 talatang 19. 1 John chapter 5 verse 19. Sabi po na salita po ng Diyos, ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Ngunit, alam nating tayo'y mga anak ng Diyos. Ulitin ko ho, ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. We know that we are the children of God.
and that the whole world is under the control of the evil one. Now bakit po sa araw-araw, or rather sa tuwing tayo po ay nagtitipon tuwing linggo on the Lord's Day, why do we have a specific section in our prayer list para sa sambahayan? Is because mga kapatid, lalo na sa mga mag-asawa, may mga anak, it is so important na maunawaan po natin ang estado ng mundo. That if the world is lying in wickedness, hindi natin hahayaan na ang mundo ang magtuturo sa ating mga asawa, magtuturo o magbibigay impluensya sa ating mga anak, dahil ang buong mundo, ayon po sa unang Juan, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Kaya mapapasin po natin sa ating mga minamahal na mga anak, kapag dinala po natin sila sa school, may mga ugali ho sila na inuuwi sa bahay. May mga espiritu ho sila. If they're not in Christ, may mga espiritu ho sila na dinadala sa loob ng tahanan. May mga pananaw, mga pananalita. The way that they treat their parents. Bagamat pinalaki po natin sila na maayos. Pero magtataka ka, where did you learn that? Where did you learn to speak against your father, speak against your mother? Where did you learn to disrespect and to dishonor your parents? Where did you learn that? It's because if the home is not training the children in Christ, the world is going to do it. At yan ang mundo. It is under the power of Satan. Everything that you watch on television, mga kapatid, whether it be games, whether it be soap operas, whether it be news and everything, look at what they publish. It is never about the gospel. Because may agenda ang mundo. Ang nais po iparating ng mundo is that maging immune po tayo sa kasamaan. Makikita ho natin sa ating mga pinapanood, it doesn't matter kung teleserye, it doesn't matter kung movie, it doesn't matter kung mga soap opera, ano po yung mga pinoproject po nila sa telebisyon? Kabaklaan, mga baklang komedyante, ang pangangalunya, yung mga taong may kabit. Bakit nila pinoproject po yun through television? Upang ang mga tao ay magkaroon ng pagiging immune sa mga bagay na ito. Nang ibig sabihin, normal lang yan kasi napapanood ko eh. Normal lang yan kasi mukhang yan namang ginagawa ng buong mundo. Pero little do we know, mga kapatid, si Satanas ay matalino. If he can make you accept what God hates and to normalize what God considers an abomination, nadaya ho tayo. Aaminin ko ho, mga kapatid, there are cases kapag may napanood po ako at natawa po ako bigla dahil sa aking laman, mapapaisip ako, bakit kaya ako tumawa doon? Hindi pala tama yun May mga kabastusan, may mga baklang komedyante, bakit ko tinatawanan itong baklang komedyante? Kumbaga parang ang nais po gawin ng kaaway is, look, here is a person that is living in abomination, laugh with him. It's okay. Be happy with him. Pero kung ilalapat po natin ang patakaran sa lumang tipan sa ating panahon, anong sinasabi po sa aklat ng Deuteronomy, Leviticus tungkol sa ganong klaseng pamumuhay? If a man sleepeth with another man, if a man dresses like a woman, batuhin sila hanggang sila'y mamatay. Ganong katindi ang batas ng Diyos sa lumang tipan. At hindi nagbabago po ngayon. Nang ibig sabihin, there is a day of judgment sa kasamaan. Yan ang mundo sa paningin ng Diyos. It is a world full of wickedness. And we need to be very careful. So ngayon, dahil po itinuro po sa atin ng Biblia kung ano po ang definisyon ng mundo sa unang Juan, we have to understand that when John says, love not the world, yung ibig sabihin po ng world po dito is the system that the world is controlled by. The system of the world. So ngayon, kung babalikan po natin ang unang Juan Kapitulo 2, talatang 15, ang mundo natin, mga kapatid, ay kontrolado ng tatlong elemento. The world is controlled by three
things. Number 1, sabi po dito sa talatang 15 in verse 15 and 16, ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng kamunduhan, number 1, ang masamang hilig ng laman, the desire of the flesh, the lust of the flesh. Na ano po ang ibig sabihin ng the lust of the flesh? Well, let me first explain what the lust of the flesh is not. The lust of the flesh is not when you enjoy each other's company by sightseeing or playing games and having time together. Hindi po yun lust of the flesh. But when the Bible talks about the lust of the flesh, it is to desire something that is forbidden in Scripture. To desire something that is forbidden in Scripture. So ano po yung mga bagay na di dapat naisin ng isang tao na itinuturo bilang the lust of the flesh? Basahin po natin dito sa aklat ng Galatia, Kapitulo 5. Galatians chapter 5. At basahin po natin ang talatang 19. Galatians chapter 5 verse 19. Kailangan maging tama ang ating paggamit sa salitang lust of the flesh dahil ito yung mga definisyon na binibigay po ng Biblia. Galatians 5 verse 19. Ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila. So here are the lust of the flesh. Sexual na immoralidad. So lahat ng perversion, sexually, na binabanggit ng Biblia, bestiality, kabaklaan, common law relationships, sex before marriage, adultery, lahat ay nasa ilalim ng salitang sexual na immoralidad. Number 2, kalaswaan at kahalayan. Now in English, impurity and debauchery, o sa ibang salin, sensuality. Now yung ibig sabihin pala na salitang sensuality is, mahalay ka sa lahat ng iyong pagkikilos. That means you are a person who has no self-control sexually. You can be a person that is sexually active. You can be a person who is, masasabi po natin, promiscuous. Nais mo ipakita ang iyong katawan. Nais mo ipakita ang hugis ng katawan mo because you have a sexually driven motive. Sensuality. Kaya sa ating mga kalalakihan, kung kayo man po ay nag-gym, nagwo-workout, ano po ang motibo po natin kung bakit hapit na hapit ang ating mga suot? What is your motive? Nais niyo po ba na kayo'y purihin? Nais niyo po ba na kayo'y tignan, pagmasdan ng mga kababaihan? What is your motive? If it's because of sensuality, lust of the flesh po yun. O sa mga kababaihan, what is our motive kung bakit tayo po ay nagsha-short shorts? Na kapag tumuwad na, kita mo na lahat. What is your motive kung bakit kitang-kita ang lahat ng ating upper body parts? The cleavage and the like. Meron po ako narinig na isang katwiran ng mga taong liberal, ng mga taong na masasabi po natin hindi conservative. Sinabi nila, hindi kasalanan ng babae kung siya ay pagmasdan at naisin ng mga kalalakihan. Well, if you walk half naked before men, tapos binapastos ka na kanilang mga mata, meron din silang kasalanan. Kagaya po ng isang lalaki, mahalay po ito. Kung siya'y lalakad na nakahubad in the center of this building, tapos pagmamasdan mo siya, sino ang may kasalanan? Yung mga taong tumingin? O yung lalaki na gumawa ng dahilan upang magkasala ang mga tao sa kanyang paligid? And we can say both is at sin. Pero hindi ganyan ang mga Kristiyano. Kung yan ang itinuturo ng mundo, it's because the world wants to teach you as male and female to disrespect the design that God created you for. Bukod pa ho dito, sensuality, mga kapatid, is more than just showing skin. Lalo na sa mga may asawa. Kung kayo po ay mga asawang babae, may mga asawang lalaki po tayo, why do we dress sensual? Halimbawa lamang. Do you not know that when you reveal your skin in a sexual way before men, out in this world, we are dishonoring our husbands?
At sa mga kalalakihan, when you disrespect your wives through your sensual clothing, you are dishonoring the gift of God in your life, which is your wives. So sensuality is an uncontrollable, sexually driven attitude. Kaya napaka-importante bilang mga Kristiyano, ma-practice po natin yung tinatawag modesty. Alam niyo po bakit? Dahil ang modesty po ay nagtuturo, you are respectable. Kagalang-galang ka. And for the young women who are here and the young men who are here, we will want to give you some insight from experience on how we men look at young women who do not dress properly. You are easy. Your parents didn't train you well. We're going to take you to bed. You are nothing more than an object. And that's the truth. Ganoon din sa mga kababaihan. So kitang-kita ho natin mga kapatid, kung ano ang nais gawin ng laman. It wants to damage the reputation of God's creation, male and female. Bukod pa ho dito, pagkapuot o kahalayan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati. So kapag tayo pala ho ay nag-aaway-away, nagkakaroon po ng puot o galit sa bawat isa, that is the lust of the flesh. Moreover, verse 21, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang kasamaan, binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon, ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. That is the lust of the flesh. So the lust of the flesh ay makikita talaga sa labas. And that is why we need to protect our minds, protect our hearts from the world. Dahil ito ang laman, ito ang nais ng laman. This is the lust of the flesh. So kontrolado po ang buong mundo by the lust of the flesh. Number 2, the lust of the eyes. The world is controlled by the lust of the eyes. Ano pong ibig sabihin, lust of the eyes? To look at something that is forbidden. The lust of the flesh is to desire something that is forbidden. But the lust of the eyes is to behold, to look, to fasten, to gaze on something that is forbidden. At ano po yun? Well, there are many examples in the Bible. Kagaya po dito yung asawa ni Lot. Sinabi ng mga anghel, huwag kang lilingon. Do not look back to Sodom and Gomorrah as God throws fire down from heaven. But because mahal niya ang mundo, mahal niya ang Sodom at Gomorrah, the Bible says she looked back. And what happened? She turned into a pillar of salt. Si Samson, isang hukom, a Nazarite, babaero. He lusted after Delilah, lusted after pagan women. Sa kakalust po niya with the eyes, ang sabi ng Biblia, sa huli, nadukot ang kanyang mga mata. Lust of the eyes. Now, sa mga kalalakihan, kagaya po natin, dahil tayo po ay mga Kristiyano, titirahin po ang bawat isa ho sa atin sa ating mga mata. Nang marami po tayong ninanais na masama ng ating mga mata. Pero most of the time, kung titignan po natin ang Biblia, ang madalas na ginagamit ni Satanas para pabaksakin ang mga kalalakihan through the lust of the eyes ay ang mga babae. Sinabi ng ating Panginoon, kapag ang iyong mata ay punong-puno ng kadiliman, ang buong pagkatao mo ay punong-puno ng kadiliman. This is especially true for married men. Married men, we need to listen to this. Just because you're married does not mean titigilan ka na kaaway. Satan will do all that he can to cause you to commit adultery with your eyes against God and your wives. Ilalagay po niya sa ating mga mata
napapasok sa ating utak yung mga imaginations na hindi nararapat. Kaya intimacy with your wife is so important. Spending time with your wife is so important. Because if you are not guarding your hearts with the Word of God, mahuhulog ka sa tukso. At ito ang sinasabi ng Biblia. Kapag tayo mga married men, married Christian men, ay nahulog sa tukso because of the lust of the flesh and the lust of the eyes. Basahin po natin ang Kawikaan, Kapitulo 6. Proverbs chapter 6. Ito po ay isang teksto na kailangang basahin paulit-ulit upang ang takot ng Diyos ay tumanim sa ating puso. Proverbs chapter 6 verse 24. Kawikaan 6:24. Tignan niyo po ang nakalagay. Ilalayo ka rin nito sa masamang babaeng nakakaakit ang pananalita. Huwag kang magnanasa sa kanyang kagandahan. Huwag kang papatukso sa kanyang pangaakit. Ang pakikipagsiping sa babaeng bayaran ay pwedeng bayaran sa halaga ng tinapay. Ngunit ang pakikipagsiping sa asawa ng iba ay babayaran mo ng iyong buhay. Kung maglalaro ka ng apoy sa iyong kandungan, tiyak na masusunog ang damit mo. At kung tatapa ka sa baga, mapapaso ang mga paa mo. Kaya kapag sumiping ka sa asawa ng iba, magdurusa ka. Minsan nauunawaan ng mga tao ang taong nagnakaw daw sa gutom. Ngunit pinagbabayad naman siya ng 7 beses na kanyang ninakaw kapag nahuli. Kahit maubos pa ang lahat ng pag-aari niya. Ang taong sumisiping sa asawa ng iba ay hangal. Sinisira lang niya ang kanyang sarili. Masasaktan siya at habang buhay na mapapahiya. Men of God, huwag tayo mahuhulog sa tukso. Social media ay paraan ng diablo minsan na ipakita ang mga photos na hindi dapat upang ang ating mga mata ay mahulog sa tukso. Pornography is only seconds away through our cell phones. And let me speak a little bit about pornography. Men of God, once you fall into pornography, it will no longer be your wife that you imagine, but another woman. And as you are becoming intimate with your wives, iba na ang iniisip mo. You will start to compare her to the performance of other women that you see in pornography. Ganoon din sa mga kababaihan. You will compare the man in that porno to your husband. And why does Satan want you to be addicted? Because the moment you go down that hole, you will never get out. At yan ang binabanggit po ng Biblia. Pwede po ba na ilagay mo ang kamay mo sa mainit na lugar na hindi ka mapaso? Ganoon din sa pangangalo niya, hindi natin matatakasan yun mga kapatid. And let me tell you, marami na po mga tao na nahulog sa ganito na kahit tinatago po nila, ginugulo sila ng Diyos na kanilang konsensya. Because the Bible says your sin will find you out. There is no way to hide. Guguluhin ka ng konsensya mo. So be strong mga kapatid. Do not love the world upang hindi tayo mahulog with the lust of the eyes. But there's another thing that we must learn. Pastor, I don't watch porno. I'm okay. Great, purihin ang Panginoon. Pero kung meron kang mga nagiging close in the church na mga kababaihan, pero iba ang motibo mo, you are also falling into the lust of the eyes. Basahin po natin dito sa 1 Timoteo Kapitulo 5. 1 Timothy chapter 5. Talatang 1. 1 Timoteo Kapitulo 5. Talatang 1. Huwag mong pagsasabihan ng marahas ang matatandang lalaki. Sa halip kausapin mo sila na parang iyong ama. Ituring mo ang mga kabataang lalaki na para mga kapatid. At ang matatandang babae na parang iyong ina. Pakitunguhan mo ng may malinis na puso ang mga nakabatang babae na kapatid mo na rin.
Nang ibig sabihin, hindi na, oh sister, basta ka na, close tayo ha. Yung pala, iba na ang motibo mo. Ibang close ang gusto mo. Now, hindi pinagbabawalan ng Diyos na maging close po tayo sa bawat isa or the opposite sex in the church. But when it gets to the point that ang puso mo, your imagination, tumatakbo na sa isang hindi na matuwid na paraan, yun ang sinasabi ng Biblia, hindi na malinis ang motibo mo. May mali siya na. Kaya mga kababaihan, hindi pinagbabawalan ng Diyos na ikaw ay maging joyful kasama ng mga kalalakihan. Pero you have to show some limits and restrictions. Nang hindi naman po ibig sabihin na kapag dito ka at yung kapatid mo nandun dito ka na makikipag-usap at siya ay napakalayo na. That's not what it means. But rather it's saying, protect the motive of your heart. Don't be too touchy. May mga lalaki na too touchy, may mga babae na too touchy. Pero para sa kanila, wala lang yon. Pero para sa iba, may gusto sa akin to. Iba na ang motibo. So lust of the eyes. Protect your heart, protect your mind. Lastly, mga kapatid, sa Mateo Kapitulo 5. Look at this, Mateo Kapitulo 5. Talatang 27. Tignan niyo ho ito. Matthew 5 verse 27. Narinig din niyo na sinabi noong una, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo na tumingin lang sa isang babae na may masamang pagnanasa ay nakakasala na ng pangangalunya sa kanyang isip. Now there are two forms of adultery, but there's still adultery. Sa ilalim ng aksyon ng adultery, may dalawang klaseng pangangalunya. May tinatawag yung physical act of adultery. When a man commits the physical act of adultery sa lumang tipan, kasama po yung kabit at may mga saksi, babatuhin po sila hanggang sila'y mamatay. And in the Old Testament, especially in the New Testament, kapag ang babae ay hindi naging tapat o ang lalaking hindi naging tapat sa kanyang asawa, that is grounds for divorce. So that's the physical act of adultery. Pero under the word adultery, may tinatawag din heart adultery. Now, bakit po ito ang itinuro ni Kristo sa mga Pariseo? Dahil ang pananaw ng mga Pariseo is this. Well, ang sabi naman ng lumang tipan, ang pinagbabawal ng Diyos ay adultery. So ito'y tumutukoy lamang sa pisikal na aksyon. Pero ang aking mga mata ay pwedeng mag-wander. Kasi akala nila, makakatakas sila sa pag-commit ng adultery physically, pero this time, hindi na physically, kundi mata na. Pero sabi ni Kristo, hindi mo ba alam? Kapag may pinagdanaising ka na isang babae, may pinagdanasahan ka na isang babae na hindi mo asawa, or here, in general, you're committing heart adultery. Ngayon, iniisip po siguro mga Pariseo, siguro yung pagdanais ko ng ibang babae has no consequences. Pero tignan yung sinabi ni Kristo dito po sa talatang 29. Kaya kung ang kana mata mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mas mabuti pang mawalan ka ng isang parte ng iyong katawan kesa sa buo ang katawan mo, pero itatapon ka naman sa impyerno. Anong ibig sabihin nun? Kahit na hindi ho tayo gumawa ng physical act of adultery, pero ang puso't isipan mo ay punong-puno na ng heart adultery, it is still worthy of going to hell. Yan ang sinasabi ni Kristo. Heart adultery. Bilang church, how do you look at the sisters of Christ in the church? Meron ka bang malinis na motibo o masama? Sa mga kababaihan, how do you look at the men in the church? Mga tunay ba na kapatid sa pananampalataya o meron kang ibang motibo? That's why the Bible says, if anyone looks and lusteth after that person in their heart, they've committed adultery. So ano po solusyon? Verse 30,
At kung ang kanang kamay mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mas mabuti pang mawalan ka ng isang parte ng katawan kaysa sa buo ang katawan mo, pero itatapon ka naman sa impyerno. Nang ibig sabihin, hindi po ito literal na puputulin ko ang aking kamay, dudukutin ko ang aking mga mata, dahil kung yan po ay literal, walang matitira sa atin. Dahil araw-araw ho tayo nakakasala. Pero ito yung tinatawag po in grammar and style of writing, hyperbole. At ang ibig sabihin po na salitang hyperbole is ang exaggerated statement to convey a truthful spiritual message. Nang ibig sabihin, gaano po ba kaseryoso ang kasalanan ng heart adultery? It is so serious that if you do not pluck out and cut that which causes you to sin against God, madadamay ka. Now here's the question. Yung una, dukutin mo ang mata. Bakit yung mata? Dahil kapag dinukot mo yung mata, which is another of saying, kapag binantayan mo ang puso mo from lusting with the eyes, you will not commit the physical act of adultery. Which yung binabagit po ng Biblia, putulin mo yung kanang kamay, which speaks of the actual act of adultery. So that is the lust of the eyes. Pero hindi lang po sa mga lalaki, kababaihan, natatapos yung lust of the eyes. It can also be materials. Sabihin na ho natin, we have 5 cars. You want more. You have hundreds of clothes, but you want 1,000 more. The lust of the eyes doesn't have to be sexual. The lust of the eyes is to desire something with your mind, with your heart, through your eyes, that which is forbidden. I have a nice Coach bag. I want a Louis Vuitton. From a Louis Vuitton, I want a Dior. From a Dior, etc. na. Now, does that mean kapag bumili ka ng expensive bag na ikaw ay nagkasala sa Diyos? No, not necessarily. But it's the motive behind it. Kapatid, tignan mo yung bag ko. And then we show it off to the world. At the expense na mabaon tayo sa utang. At the expense that we become financially unstable because of the lust of the eyes. So buying expensive things is not a sin. But when you make expensive things your God, it becomes a sin. Tatandaan po natin yun. It can be material. It can be anything. The lust of the eyes is to desire something with the eyes that are forbidden. Now, the third and last element na ginagamit po ng mundo upang madistract ang iglesia is the pride of life. Ang pagmamayabang sa buhay. Alam niyo po, pinag-aralan ko yung salitang pride of life, and for some time, it was very unclear sa akin kung ano po talaga ang kahulugan ng salitang pride of life. And when you look at the word life na ginamit po dito, when you study the original language ng life, there's 2 Greek words for the word life. The most common is zoe. Zoe means life. Pero ang ginamit po ni John po dito is not the Greek word zoe, kundi bios. At yung salitang bios, dito po natin nakuha yung biography, biology, bios. So yung salitang bios, nung ginamit po ni Juan po ito, he used it at least 2 times in 1 John. The first time na ginamit po niya ay tumutukoy po dito sa mga bagay sa mundo. The second time na ginamit po niya yung salitang bios in 1 John ay tumutukoy sa material. So ang ibig sabihin pala ng pride of life is, pinagmamalaki mo ang mga pag-aari mo dito sa buhay na mas higit pa sa Diyos. You're boasting in what you own. Look at my estates. Look at what I've accomplished. Look at all my properties. Look at my money. Look at my bank. Look at all of these things. Pinagmamalaki po natin ang ating
possession more than God. Pride of life. Tayo po ba mga kapatid, meron po ba tayong pinagmamalaki ng mga ari-arian sa ating buhay, sa ating puso, na mas higit sa Diyos? That's the pride of life. When you boast more in what you own than to trust in God, that's the pride of life. When you trust in riches of the world more than God, that's the pride of life. Nang ibig sabihin, bakit pa ako magtitiwala sa Diyos? Marami naman ako ipon. Tingnan niyo po yung nangyari dito mga kapatid sa aklat ng Lucas Kapitulo 12. In Luke chapter 12, ano po ang isang magandang halimbawa of the pride of life? Luke chapter 12 beginning at verse 13. Lucas 12 talatang 13. Tingnan niyo po yung ibig sabihin ng pride of life by example. Lucas 12 talatang 13. Sinabi kay Jesus ng isa sa karamihan, Guro, sabihin nga po ninyo na sa kapatid ko na ibigay niya sa akin ang bahagi ko sa mana namin. Sumagot si Jesus, Kaibigan, tagahatol ba ako o tagahati ng pag-aari ninyo? Pagkatapos sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. At kinwento niya ang talinghaga na ito. May isang mayamang may bukirin na umani ng sagana. Sinabi niya sa kanyang sarili, ano kaya ang gagawin ko? Wala na ako mapaglagyan ng ani ko. Alam ko na, gigibain ko ang mga bodega ko at mapapagawa ako na mas malaki. At doon ko ilalagay ang ani at mga ari-arian ko. At dahil marami na akong naipon para sa maraming taon, magpapahinga na lang ako, kakain, iinom at magpapakaligaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, ngayong gabi ay babawiin ko sa iyo ang buhay mo. Kanino ngayon mapupunta ang lahat ng inipon mo para sa iyong sarili? Ganyan ang mangyayari sa taong nagpapayaman sa sarili, ngunit mahirap sa paningin ng Diyos. Now, here's something I want to explain para hindi ho natin ma-misunderstand. Pinagbabawalan po ba ng Diyos na tayo po ay mag-ipon? Depende sa motibo. Sa panahon po ni Jose in the book of Genesis, inutos po ng Diyos through the means of a dream na kailangan mag-ipon ng pagkain ang mga tao in Egypt dahil may darating na famine. So ang pag-iipon ay hindi masama. Si Solomon, siya po ay isang mayaman na hari. Sigurado maraming ipon po yun, but it wasn't a sin. Ang babae sa Kawikaan 31, marunong din siya sa pera. Marunong din po siya sa finances. But it doesn't mean it's a sin. Pero yung pag-iipon na binabanggit po ng Biblia po dito na kasalanan is you're saving up for yourself and not for the glory of God. Well, what does it mean to save up for the glory of God? Your saving up means, Lord, whatever money you are giving me, I want to only use this for your purposes. Nang ibig sabihin, meron po ba nangangailangan? Do you have bills to pay? Do you need to buy groceries? So these are the godly reasons why you're saving up. Pero if you're just saving up para lang ma-store lang ho yun, pero hindi mo gagamitin for the glory of God, ang sabi ng Biblia, ito ang mangyayari sa mga taong mayaman sa kanilang sarili, pero hindi mayaman para sa Diyos. Meron naman mga pananaw na, hindi, wag na tayo mag-ipon, basta gastos lang tayo ng gastos for the glory of God. Tapos kapag nagkaroon ng disgrasya, saan tayo huhugot? There has to be wisdom on how finances are used. So tayo po ba mga kapatid, are we saving up to be rich for ourselves or saving up to be rich towards God? Either way, ang pera ay susunugin ng Diyos at His coming. Not one dime madadala po natin sa hukay.
Kaya gamitin po natin for the glory of Christ. And what does that mean? It means, do not use money for that which is forbidden. So habang hindi pinagbabawalan po ng Biblia ang isang bagay, use it for the glory of God. Pero kung pinagbabawalan po ng Diyos yung mga bagay na alam mo hindi nararapat, at maghahatid po ng katitisuran o kasalanan sa iyo o sa iyong kapwa, huwag mo na lang gawin. The pride of life, boasting in one's property. Yan ang mundo. And as I come to a close, Pastor, bakit natin kailangan mapag-aralan ito? Because it is the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life ang aatake sa church. Be prepared, church. You'll be tempted with the lust of the flesh. Your heart is going to whisper, naisin mo ito, even though it's forbidden. Men and women, be careful with your eyes. Bubulungin ka ng iyong laman. Look there, tumingin ka dito, tumingin ka doon, tumingin ka sa kanya. And the pride of life. Pinagpapala ka. Pero instead na ibigay mo yung pagpapala sa pamagitan ng pasasalamat, yan na ang nagiging Diyos natin. Yan ang naging sakit ni Haring Hezekiah. Bago po natapos ang kanyang kwento, si Haring Hezekiah, meron po siyang inimbitahan isang hari mula sa ibang bansa, and instead of sabihin niya, ang lahat ng ito ay galing sa Diyos, kundi ang ginawa po niya, ang lahat ng ito, nanggaling sa amin. Pinagmalaki niya ang kanyang mga ari-arian sa ibang hari, kesa pasalamatan po niya ang Diyos na nagpala sa kanya. The pride of life. Pastor, how can I overcome these things? The answer, mga kapatid, ay sinagot din in 1 John. As we close, 1 John chapter 5. How do I overcome these things? 1 John chapter 5. Talatang 4. 1 John 5 verse 4. How do I overcome these things? Sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo. Na pagtatagumpayan niya ito sa pamagitan ng pananampalataya. At sino ba ang nagtatagumpay laban sa mundo? Ang sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Pastor, paano ko magagawa to not be like the world? How do I be not conformed to the things of this world? Ask Jesus to help you. When you're feeling weak, mga kapatid, and you're being tempted, ask Jesus. Lord, you overcame the world. You can also help me. Tulungan niyo po ako, Panginoon, with the lust of the flesh, with the lust of the eyes, and the pride of possessions. Tulungan niyo po ako, O Diyos. And Jesus Christ, mga kapatid, because He is faithful, He will help His church. Because God loves you. You are the apple of God's eye. He loves you, church. Bumaksak man po tayo with the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Hindi ka iiwanan ng Diyos. He will teach you to repent. He will pick you up because He loves His church. Kaya kung tayo ngayon, mga kapatid, ay nagkasala sa mga elemento na nabanggit po kanina, purihin po ang Diyos na meron po tayong tagapamagitan na malalapitan. And that is Jesus Christ, the Son of the living God. Do not love the world, neither the things that are in the world. For if any man love the world, his love for the Father is not in him. For all that is in the world is the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. And the world is passing away and the lust thereof. But he that abides in the will of God
will abide forever. Look to Christ, mga kapatid. Look to the cross. Look to God. As we pray.